Ang TVJ ay nagbigay ng briefing sa kanilang show na EET upang ipaalam sa kanilang mga manonood at tagasunod na ang TVJ ay nanalo sa Intellectual Property Office tungkol sa kanilang hinahabol na Trade It Bulaga trademark. Samantala sa kabilang kampo, ang TAPE Incorporation ay nagkaroon ng press release na ang TAPE Incorporation pa rin ang may karapatang gumamit ng It Bulaga Show at hindi pa ito kinakansila at kanilang iaapila sa pinakamataas na Supreme Court ang kaso tungkol sa It Bulaga trademark na pinag-aawayan sa IPOPHIL. Ito na nga mga mare-pare, nakakapagod na itong mga labanan ng mga magagaling na abogado ng mga TAPE Incorporation at ng mga TVJ. Biruin mo, kani-kanila silang drama. Ang sabi ng abogado ng TVJ, pwede namin itong gamitin na. Pwede nang gamitin ng TVJ yan. Dahil nagdesisyon ng IPOPHIL, malinaw na rinirespeto ng government. Ang TVJ bilang may-ari ng trademark na It Bulaga, pwede na yan gamitin. Sa aking opinion, pwede nang gamitin. Wala ng problema. Sabi naman ng kampo ng TAPE Incorporation, ay, hindi pa. Kasi, may appeal pa kami sa IPOPHIL. Pag hindi kami pinagbigyan sa IPOPHIL, i-appeal namin ito sa pinakamataas na General Director ng IPOPHIL hanggang sa pinaka-Supreme Court. Maghintay lang kayo ha. Hindi nyo pa pwedeng gamitin ang It Bulaga Show. Amin pa ang It Bulaga Show. Oh, narinig ngayon ng kampo ng TVJ. Anong sabi ng TVJ? Respeto. Respeto ang gusto namin. Dapat rumispeto kayo sa desisyon ng IPOPHIL. Rumispeto kami noon sa inyo. Ngayon dapat yung respeto. Matuto kayong rumispeto. Respeto ang hinahanap namin. Aba, respeto. Ngayon, nahilo na lalo ang mga tao. Alam niyo bakit, mare-pare? Sabi kasi ng IPOPHIL, kansilado na ang registration ng It Bulaga trademark sa ilalim ng TAPE Incorporation. Ibig sabihin nanalo ang TVJ sa It Bulaga trademark. Ngayon, bakit nahilo ang mga netizens? Ginagamit pa kasi ng TAPE Incorporation ang It Bulaga Show. Samantalang, ang TVJ naman ay nanalo naman sa trademark na It Bulaga sa Intellectual Property Office. Bakit hindi iginagalang ito ng TAPE Incorporation? Okay. Nahilo nga ang tao kasi walang statement ang Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL. Wala pang ibinigay na official statement kaya nahilo ang mga netizens kung sino ang nagsasabi ng tama. Ngayon, nag-release na ang official statement ng tungkol sa It Bulaga Show. Okay. Ngayon, naghahanap pa ng respeto. Sabi ng mga TVJ vloggers, dapat ang TAPE Incorporation ay marunong sa tinatawag na respect. Okay. Dahil may official na statement na ang IPOPHIL, tingnan natin kung sino ang dapat magbigay ng respect, ang TVJ o ang TAPE Incorporation. Jaran! Pak! Ayan, di ba? Napakalaking announcement iyan. Ayan ang official statement ng IPOPHIL. Anong official yan? Anong official statement? Ang sabi ng TAPE Incorporation, ang TAPE Incorporation ay mananatiling pwedeng gamitin ang It Bulaga Show. Sila ang pwedeng gumamit nito. At hindi pa pwede yan gamitin ng TVJ ang It Bulaga hanggat walang final verdict ng Supreme Court. O, diba? Naghahanap pa ng respeto. Ang mga TVJ vloggers, inaatake ang TAPE Incorporation dahil walang respeto sa IPOPHIL. Pero, IPOPHIL na mismo ang nagbigay ng official statement na ang TAPE Incorporation ay pwede pa rin gamitin ang It Bulaga Show sa JMA 7. Bakit? Yan ang aalamin natin. Mare-pare, umpisa natin ang perspective dito sa issue na ito, ha? Bago tayo mahila ng mga kung ano ng fake news. Okay. Umpisahan na, mare-pare. Ang official statement ng IPOPHIL ay sinabi na ng TAPE Incorporation ay pwede na pang gamitin ito at pwede pang gumamit ng It Bulaga na show.
So, madaling sabi, hindi ito pwedeng basta-basta gamitin pa ng TVG sa kanilang show sa TV5. Bakit? Dahil, sabi ng iPoofil, mananatili ang Itbulaga show sa tape hanggat hindi pa ito nakakarating sa Supreme Court. Di ba? Nasa iPoofil ng desisyon na ang Itbulaga ay sa TVG na o hindi pwede nang gamitin. Hindi nga pwede, mare-mare, kasi ang desisyon ay hindi executory, hindi finale. Kasi ang magiging finale niyan ay ang official final verdict ng Supreme Court. Sila lang ang makapagsasabi kung ang desisyon ng iPoofil ay correct. Supreme Court lang ang makapagsasabi kung ang desisyon ng iPoofil ay may mga technicalities, error. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Itbulaga Class 41, paano naging controversial yan. Okay. Sabi nila, ang tape incorporation ay walang Class 41 na kategory. Medyo tricky yan, ha? Okay. Kaya ang Joey De Leon ay nag-apply na hiwalay na application ng registration ng Itbulaga under Class 41. Ito nga ay tungkol sa entertainment, TV production, all about media production, entertainment and shows. Yan ang Class 41 na hindi daw in-applyan ng tape incorporation. Okay. Pero nung malaman ng tape incorporation na may application si Joey De Leon na Class 41, ang tape incorporation ay nag-apply ng motion of appeal sa iPoofil to cancel the registration or to stop the registration of Joey De Leon tungkol sa paggamit ng Class 41. Pero na-cancel ito dahil hindi ito nakaabot sa taktang oras. Okay. Technicalities ngayon ang napag-usapan dyan. Okay. Magiging tricky ito, mari ha? Dahil sa Supreme Court, doon malalaman kung ang application ni Joey De Leon sa Itbulaga brand under Class 41 ay valid, ha? Walang technicalities, walang error, at kung ang application ni Joey De Leon ay justifiable. Ibig sabihin, walang error at walang itong masasagasaan na violation sa anumang ordinansa ng batas. Okay. Intayin ang verdict ng Supreme Court. Yan ang ibig sabihin ng iPoofil. Alam niyo, mare-pare, ang focus ngayon ng tape incorporation ay ang Class 41. Actually, dalawa ang kanilang motion of appeal sa Supreme Court. Pero alam niyo, mare-pare, sa aking perspective dito sa appeal na ito, hindi big deal ang kanilang trademark appeal tungkol sa merchandising. Alam ko hindi yan sila after doon. Ang focus talaga nila dito ay ang Class 41 na in-applyan ni Joey De Leon na gusto nilang makansil at masuspendin dito na hindi napagbigyan sa iPoofil. Yan ang intay natin, mare-pare, kung tama ang desisyon ng iPoofil. Kaya yan, mare-pare, hindi pwede i-execute pa. Kasi hindi pwede ang iPoofil mag-execute ng decision hanggat walang manggagaling sa Supreme Court. Okay? Kasi sa Supreme Court, malalaman kung ang desisyon ng iPoofil ay walang problema, kung walang nasagasaan na mga interconnecting rules tungkol sa registration. Okay. Ngayon, mare-pare, malinaw sa atin kung sino ang dapat rumispeto, ang tape o TVG. Sa ipinalabas na statement ng iPoofil, sabi na ng iPoofil, ang tape incorporation ang mananatiling pwedeng gumamit sa Itbulaga show sa makatuwid. Ang kanilang pagpabor ng desisyon sa TVG tungkol sa trademark na Itbulaga ay hindi pa finale at hindi pa executory. Ibig sabihin, lahat ay galing sa Supreme Court after mag-motion of appeal ang tape incorporation.
dahil ang Supreme Court po lamang ang makapagbibigay ng final verdict kung ang Class 41 at ang Itbulaga trademark na merchandising ay magiging pabor sa TVG or ang verdict ay magiging pabor sa TIP Incorporation. Kaya naman pare, malinaw na ngayon kung sino dapat talaga ang gumagamit ngayon ng Itbulaga. So malinaw, ang TIP Incorporation pa rin ang pwedeng gumamit. Kaya sa mga nagtatanong kung sino ang walang respeto sa IPOFIL statement, malinaw kung sino ang rumirespeto. Pinalabas na official statement ng IPOFIL, malinaw na dapat ang TVG ay rumispeto sa desisyon ng IPOFIL na ang TIP Incorporation pa rin ang siyang pwedeng gumamit ng Itbulaga Show. Malinaw sa makatuwid pare, hindi kinansila o hindi sinuspended ang Itbulaga Show sa TIP Incorporation. Mananatili ang Itbulaga Show sa GMA 7. Legit po yan pare. Official na sinabi yan ng IPOFIL. Magalit na ang magalit, hindi po tayo bias. Sinusundan lang po natin kung nasaan ang kwento. Okay. Ngayon, sabihin, sinabi na nga ng IPOFIL, panalo ng TPG. Tapos sasabihin,